sinabi ko kay Mr. Flores na dito ko ipi-play. So, gagamitin ko na lang tong speaker ko mismo ha. Ready tayo kay Secretary Mike Defensor. Marami yung nagtataka, bakit naging involved ako masyado? Yes. Started with Sergeant Gutesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun sa kay Sergeant Gutesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli ating gobyerno, particular kay Ombudsman Boying Remulla, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Gutesa. Nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin si Sergeant, kasama na ninyo si Sergeant Gutesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa mga pananalita ni Sergeant Gutesa. Ang 18 Marines, katulad na banggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Gutesa, hindi ganon yung nangyari eh. So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Gutesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Gutesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Gutesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Remulla, bigyan ng protective custody. Hanapin. Bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Gutesa at ang kanyang pamilya. Okay, Sis Larissa. Yeah, okay na na. Okay. Hindi pa nakuha yung volume. Yes. Ha? Ayun. So yan o, telepono. Yan. Ayan. Lumilipat ba? Pinatong ko kasi pumunta. Telefon. Lumilipat ba? Hello? Ayan, ito ka na? Matulog ka na? Ano yan? Ano dyan sa kwarto? Ha? Nakasama mo ko. Naginig siya, naginig. Tumawag si Kuya. Pinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na binibidyohan ka para may record. May record ka, pinag-record namin. Yan. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Narikot daw na. Ano sabi-sabihin? O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga. Binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si Maclean na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinagakuhan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi
doon sa delivery doon sa bahay ni Cortez. Yun lang muna nakalagay doon, ayaw may dapat normal. At hindi naman ako gumawa ng extended time, sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Kaya yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa ano yun, parang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon, tapos may upang 20 ko, number. Ba't ang haba naman? Sila po ako eh. Pero yung update mo nung una, nandun pa yon. Wala, yung ibang Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Ano, idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya ulit ko pa. Anong kapalit? Oo, anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw mananimik na kayo, wala na magbubulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Han, sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa iyo pag nakaraan, gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna marigang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Kung sa pangaliman, pamantayin mo lang sila doon kung may hearing ng korte, pamantayin mo na lang sila sa sini. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin na yun. Hirap. Telefon. So, Secretary Pachuca, it was recorded last year pa po. Last year. And that was the last conversation of the wife to Sergeant Odessa. Kasi nag-worry ako sa kanya, hindi ko siya nakikita. Nag-worry ako, hindi ko nakikita. So, sabi nung isang kasama, I think kaya sinabi, di ba, nung si Kuya, kung pwedeng record ninyo. And, confidentially, nasend sa akin. Sinend niya siguro dun sa isang kasama niyang ex-marine. So, parang sinasabi na ito, buhay naman. Except, kung napansin nyo, ang sinabi niya, di ba, hindi ko alam kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, paalalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat na hindi natuloy. Na kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob and hindi ka namin papalabasin na. The plan then was, pag pinalabas siya, hihilahin namin siya sa office ni Senator Marcoleta. Isi-secure na muna namin siya. That was the plan then. Pero yun nga nangyari, hindi lumabas. Hindi siya napalabas. So, diba yung sinabi doon, number 1, inibang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And that number 2,
wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Kaya, ito yung panawagan ko ngayon. For the longest time, nanahimik ako, tinitiis ko yan, kung ano yung ginawa nila kay Gutesa. Pero ngayon naman, ginamit na ninyo sa kaso. Kasama nyo na sa kaso, sinabi nyo na yung mga sinasabi niya ay sangkap doon sa final kay Speaker Martin Romualdez, and nananawagan ako kay Ombudsman na kung maaari, within his authority, within his of influence, ay maprotektahan na, makuha si Sergeant Gutesa, mapalabas na, at maprotektahan siya at ang kanyang pamilya. Dahil ang paniwala ko, Wilson, siya lang, hindi matatakot si Gutesa. Kung siya lang, hindi atras. Pero, again, narinig nyo naman, di ba? Sabi, titigilan na kayo. Sabi niyang kaso, aatras yung kaso sa iyo, yun yung kaso sa affidavit na i-file sa Manila. Na sinabi doon na siya ang kakasuhan pa. So, yun yung binabanggit doon. So, again, thank you sa inyong lahat for that opportunity. Kasi ngayon ko lang ito nilabas. First time.